Hi guys, this is me, Geneva Oliva. Welcome back dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko ay siguraduhin napindot mo na ang aking bell icon at ang aking subscribe button dyan sa baba for more upcoming tutorial, product review, and reaction video dito lang din sa aking YouTube channel. Kung naka-order ka nito kung saan man or kung meron ka nito sa bahay nyo, pwede mo na siyang gamitin, pwede kang gumawa ng something na pwede mong pagkakitaan, something na pwede kang malibang. Ayan, gamit ang mini sewing machine na to. Disclaimer lamang po, hindi po ako expert na mananahi. And based on my research and my knowledge na din ang isi-share ko sa inyo dito sa video na ito. And nakikita nyo naman, kung meron kayo nito, alam ko maraming sa atin ang marunong nang gumamit nito, and meron din namang baguhan pa lang, mga beginner, na hindi pa gamay kung paano gamitin itong sewing machine na ito. So, itong sewing machine na ito guys is para lang sa mga hindi nakakaalam, and base lang din sa napansin ko dito sa sewing machine na to is pang-repair lang siya. Since maliit lang, hindi nyo talaga, wag kayong mag-expect ng sobra. Portable lang to. And kahit saan, pwede mo siyang dalahin. Kasi, maliit lang siyang bitbitin. Ayan, pang-repair ng mga butas-butas mong damit or short. Ayan. Nakakagawa din ako dito ng mga turbans, scrunchies. Nandito nakalagay lahat ng kasama niya, yung mga freebies, yung ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung step by step kung saan-saan yung mga gamit. Related ka dito sa video na ito at gusto mong matuto kung paano i-operate, manood ka lang at magpatuloy hanggang dulo ng video na to. So, let's get started. Simulan na natin ang ating tutorial. First thing to do is how to hook bottom line. Ayan. Like na nakikita nyo dito sa video is tinanggal ko yung cover dito sa lagayan ng bobbins sa loob. Itong nasa baba na makikita nyo. Then, kumuha ako ng bobbin. Ayan, meron siyang thread na color black. Ilalagay natin siya dito sa baba. Ayan, dapat yung sinulid niya is pababa din. Then, ganyan na siya. Ganyan kapag nailagay na natin yung bobbin. Ibabalik natin tong cover niya. Naglalaylay ako ng 5 inches ng thread. Ayan. Then, next step is how to thread. Since ubos na yung thread dito, papalitan natin ng ibang bobbin na may thread. Ayan, ganyan siya. Babalik lang natin yun kapag nalagyan natin ng another bobbin and babalik yung spring. And ganun ulit, ididikit natin ulit. Yung sinulid niya dapat pababa ulit. Pababa ulit yung sinulid. Yan, pag ganyan. So, nakikita nyo. Tapos, ikot nyo lang para doon talaga tumama yung thread niya. Pababa. Then, ibabalik lang natin siya. Katulad din kanina. Ayan, medyo matigas lang. And, yung thread ay ilulusot natin dito sa guide hole niya. Itong ikalawang, ito yung first hole. Ayan, yung nakikita nyo. Ilulusot natin tong dito sa first hole na to. Ayan, pagkalusot is ilulusot, ilalagay natin siya dito sa tension. I-adjust lang natin ng konti yung tension kung mahigpit or maluwag ang sinulid. Next is, dito naman sa ikalawang guide hole natin ilalagay itong sinulid natin. And the third hole. Yan. Then, next dito naman sa ika-apat dito sa baba. Yan. Lalagay naman natin ulit yung sinulid natin dyan sa baba.
Ayan, dapat ganyan ang makikita nyo kapag nilagay nyo yung sinulid dito sa machine. Ganyan dapat. Sundan nyo lang yung tutorial. And the next is, itong pinaka huling butas dito sa baba, ilulusot din natin yung thread. Ayan, ganyan, ilulusot natin. Kukunin ulit natin yung sinulid. And then, pag nalusot nyo na yung sinulid, dyan sa pinakababang butas, and last part naman, ilalagay pa rin natin yung sinulid dito sa butas ng karayom natin. Tulad ng nakikita nyo, iniikot ko itong nasa likod niya para tumaas yung ating karayom. Ayan, para tumaas tong karayom, ikot natin yun. Then, saka natin ipapasok itong sinulid natin dito sa butas ng ating karayom. Then, kapag nagawa nyo na yan, hilahin nyo lang yung sinulid and medyo haba-habaan nyo yung sinulid ninyo. Kasi madali yang makain kapag tayo ay magtatahi na, madali siyang maubos. And after that, ang kasunod natin gagawin is kung paano natin kukunin yung sinulid na block. Kung paano natin siya ilulusot dyan sa butas na yan. Yan sa nakikita yung butas tapat ng karayom. Ito ang paraan para mabilis nating makuha yung itim na sinulid. Ikutin lang natin tong nasa likod na to. Yan, ikutin lang natin and hilahin natin yung block na sinulid. Ayan, since wala akong ibang thread, yan muna ang ginamit ko para mas mabilis mapansin at makita ninyo. Ayan, hawakan lang natin yung thread na nasa ilalim. And then, ikot-ikot lang natin tong nasa likuran na iniikot para gumalaw yung sinulid at mahatak niya tong sinulid na itim. Then, ayan na, nakuha na natin tong block na sinulid. Lumusot na siya dito sa may butas. So, bago kayo magtahi, ganyan dapat ang mangyayari. Ganyan dapat ang sinulid, yung pwesto niya. And after nyan, ilalagay natin yung dalawang sinulid na yan sa likod ng ating machine. Tingnan nyo kung paano. Ayan, dyan natin ilalagay. Pati itong white, ilalagay din natin sa likod din. Bago tayo mag-start, magtahi. And last, how to sew or how to operate your machine. Ayan. So, magtatahi na tayo. Kukunin ko lang yung ating isang cable. Itong parang charger. Wait. Ayan. Itong parang charger, isasaksak natin yan. And isasaksak natin din siya sa machine. Dito sa pinakang baba. Ilalagay natin yan. And then the foot pedal, habang open yan, itatapakan natin yung foot pedal para tumahi. And ayan siya. Ganyan ang gagawin. Itong button na to and high and low, kung medyo mabilis at mabagal, pindutin nyo lang yung button na yan. Then ito, on and off, kung gusto nyo ay automatic at hindi na kayo gagamit ng foot pedal, pindutin nyo lang yan, automatic na yan. Kumuha ako ng kapirasong retaso para gawin natin sample para sa pagtatahi. Para makita natin yung klase ng tahi na magagawa natin dito sa machine. Siyempre, bago tayo magtahi, i-check natin yung ating tension kung sobrang higpit ba. Kasi pag sobrang higpit niyan, mapuputol yung ating sinulid. And kung sobrang luwag, magiging maluwag yung ating tahi. Maglalaktaw-laktaw siya. Kailangan na-check natin yung tension bago tayo mag-start magtahi. Then, ganyan siya. Nakalagay na yung tela na tatahiin natin. And start na tayo ng pagtatahi. Yan. Ito yung resulta ng tahi niyan. Back to back. So, ayan. Kung ako ang tatanungin is, kung worth it ba? Kung worth it bang bumili nitong sewing machine na ito is yes, worth it. Kung ako sa inyo guys, bumili na kayo o makikita nyo sa description dito sa video na ito kung saan mabibili or ma-order
ang mini sewing machine. Napakamura lang guys, promise. And mag-enjoy kayo, matatanggal yung stress nyo, magkakaroon kayo ng paglilibangan, yung ganon. Pag na-stress ka na, pwede kang maglibang, magtahi ka na lang, yung ganon. So, see you on my next vlog.